Isang magandang araw nga muli sa inyo mga katikoy at may isang pamilya ngang inilapit sa atin. Inilapit nga ito sa atin ni Sir Noy Bien na taga Tubaon, Veracat, Anduanes. Sabi niya nga sa akin mga katikoy na kailangan din daw ng konting tulong ang isang pamilya sa Barangay Tubaon at nabanggit niya nga rin sa akin mga katikoy na kakapanganak pa lang ng nanay. Bukod dun mga katikoy, nabanggit niya rin na nakatira sila sa tagpi-tagping bahay at nagpadala rin siya ng mga ilang pictures kaya naantig yung ating puso. Kaya eto na nga, pinuntahan na natin. Nagulat nga ako mga katikoy kasi ito yung eksenang nadatnan ko. Nadatnan ko nga mga katikoy na hindi matigil sa pag-iyak si Miss Jenny Lynn at kausap niya na nga si Sir Noyven. Napasugod na nga siya mga katikoy sa bahay ni Sir Noyven para humingi ng tulong dahil nga sa hinaharangan na daw o haharangan na daw yung dadaanan o dinadaanan papunta sa kanila nung may-ari ng lupa. Kasi nga nakatira lang sila doon sa lupa. At umiiyak na nga siya mga katikoy na humihingi ng tulong kay Sir Noyven na makalipat ng tinitirhan. Mula nga mga katikoy sa bahay ni Sir Noyven, bumiyahe kami papunta doon sa bahay ni Ma'am Jenilyn. At eto na nga, bumaba na tayo doon sa lugar kung saan sila nakatira. May kalayuan nga yung bahay nila mula doon sa kalsada na aming binabaan. At habang kami nga ay papunta doon sa bahay nila mga katikoy, kinikwento ni ate na hirap sila sa pag-iigib ng tubig kasi nga wala silang sariling pinagkukuhanan ng tubig. At habang kami nga mga katikoy ay naglalakad, naikwento ni ate habang umiiyak na kung sana may taong may magandang puso na magpapatira sa kanila sa lupa ay gusto na nilang makalipat kasi nga nahihirapan na nga sila dito sa sitwasyon nila sa lugar na to. Kasi nga mga katikoy, bukod sa kakapanganak pangalang niya, mayroon pa siyang 3 anak na inaalagaan. Habang naglalakad nga kami mga katikoy, diisip ko, ano ba yung sitwasyon nila ate? Ba't gano'n na lang yung hirap na dinadanas nila sa lugar na to? At nung nakarating na kami dito sa munting tahanan nila mga katikoy, nagulat ako sa sitwasyon nila at nagulat din ako kung ano yung kwento ng tinitirhan nila. Dahil nga mga katikoy, itong tinitirhan nila, dati itong kulungan ng mga baboy. Inilipat lang daw yung mga baboy kasi nga dito sila pinatira. Nakakaawa nga mga katikoy yung sitwasyon nila, lalo na yung mga bata. Kasi nga mga katikoy, nagsisiksikan sila sa isang maliit na lugar. Hindi nga talaga maganda para sa mga bata yung lugar nila mga katikoy kasi yung sahig nila puro matutulis na bato. At yung dingding nila mga katikoy, mga pinagtagpi-tagping sako, mga pinagtagpi-tagping trapal, yung papag nila mga pinagtagpi-tagping kawayan. At bukod nga dyan mga katikoy, wala rin silang kuryente, wala rin silang sariling pinagkukunan ng tubig, at wala rin silang CR. Kaya nga mga katikoy, ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi ni ate na hirap or gusto niya na talagang makalipat kahit papano sa maayos na lugar kasi nga eto yung sitwasyon nila. Dahil na nga rin mga katikoy may mga bata, humingi tayo ng pahintulot sa isang taga-barangay kung pwede nating kuhanan ng video na kasama yung mga bata. At dahil na rin sa pahintulot ng magulang na si Ma'am Jenilyn, pumayag siyang kuhanan ng video kasama ang mga bata at yung sitwasyon nila sa loob ng bahay. Grabe. Tangkal po. Dating tangkay ng urig. Apo. Diyos ko. Tapos, ate, anong trabaho tabi ni Ago mo, te? Helper po sa hardware. Helper sa hardware. Pampila mo na po ining baby, te? Pang-apat po. Pang-apat na. Manawagan ka sa inda, ha? Magtayam ka kung anong gusto mong tabang, kung anong problema mo, tanganing madangog ninda. Aning, igong mo sa iyo magtabang. So, mga podan ka, te? Hagad man po ako ni tuwang po sa mga followers po ni ma'am po na matuwagan man po kami ta ano po ko niya sitwasyon ni nasakitan po ako. Tapos Mga bugat ka. nasakitan po talaga kami sa pagbuhay-buhay, sa pag-budget, yung mga gamit ng mga bata, sa pagkaon.
di kaming ilaw, di kaming CR, gabas denday. Mas pobre pa talaga po kami ngunyan ta. Kalalaog lang po kasagong po sa trabaho na nagpuon pa lang po siya nakaaging simana. Tapos nakakapos po kami sa pagkaon. Tapos nailak po ko sa akin ko. Tapos akabanggit di ho kaming kailaw-ilaw. Tapos yung amo pong natugdukan dati pong tangkal. Iyo po. Delikado po sa mga akita. Puro po siya bato-bato. Tayang-tang. Puro po tayag-tag. Kaya sana po mahilak man po kamo. Sa muyang kamagpakan. Masip po. Diit na tuwang po. Matabangan niyo man po kami. Inabot na nga namin dito mga katikoy ang aming dalang munting tulong para sa kanila na mula rin sa isa sa mga pinakamabait naming sponsor. Kaya maraming salamat po sa nagbigay ng tulong para sa pamilya ni Ma'am Jenilyn. At syempre pa mga katikoy, hindi dito nagtatapos ang ating pagtulong sa pamilya ni Ma'am Jenilyn. Kaya kumakatok po kami sa inyong mga puso. Kung sino man po ang gustong tumulong, pwede nyo po akong kontakin. Humihingi po kami ng konting tulong para sa pamilya ni Ma'am Jenilyn para kahit papano maibsan ang hirap na kanilang dinadanas. At makakaasa po kayo na makakarating ng buong buo ang mga tulong nyo sa pamilya ni Ma'am Jenilyn. Lastante, ha? Ang akin, ang grabing akin, nakatiusan sobra, ha? Last si baby. Ako na. Kailan edad mo? 29 po. Ay, laki pa! 30 na po pa ako ng March 1. Sago mo. 19 po. 19, okay po. Di na dapat malaki, Jay! Pag manasilas ng buhay, magplano ning dagdagan. Pero Sige, ako na mabakay ka. Sige. So, apilaan ka, boss? Ako iki po ang saro. Sige, te. Oh. decision mo sa buhay, baga? Ano yung babayi? Sige, ano yung babayi? Kaya sabi, may bigta ko lang blessing po sa buya. Sa nagkataon ko may palibrang bunyi.